Gabing iyon, muling bumalik ang tensyon sa Quiapo. Isa itong gabi ng pagtutunggalian at hidwaan. Mga emosyon na matagal nang nakabaon ay biglang sumabog. Sa gitna ng maiinit na diskusyon sa social media, humarap si Roberto upang ipaliwanag ang iskandalong yumanig sa kanyang pangalan. Ang pinakamabigat na paratang ay laban kay Brando Mondragon, na di umano'y nagbulsa ng pondo ng Estado sa pamamagitan ng huwad na transaksyon. Ang tinig ni Roberto ay puno ng pinipigilang emosyon, taon ng pagkakasala, at takot na baka ngayong gabi tuluyan ng gumuho ang kanyang mundo. Sa labas ng gusali, hindi mapigilan ang galit ng tao. Nagmartsa ang mga tao sa lansangan, may dalang placard, sigaw ng hustisya. Ang kanilang mga sigaw ay humalo sa busina ng mga sasakyan at mga yabag, isang nakabibigat na alingawngaw na dumadagundong sa dibdib. Sa kaguluhan, naharang ang mga sasakyang patungo sa ospital, kabilang ang mga konvoy ng pamilyang Guerrero at ng mga Montenegro. Bawat pagkaantala ay parang punyal, sapagkat buhay ang nakasalalay sa oras. Dumating sina Tanggol at Ramon, naglalagablab ang mga mata sa galit at determinasyon. Para sa kanila, hindi ito basta kaguluhan, kundi labanan ng kapangyarihan at seguridad. Hinarap nila ang tao, at sa isang iglap, umalingaw-ngaw ang putukan. Nagkawatak-watak ang martsa, may tumakbo, may napatigil sa takot. Si Tanggol, pinatigas ng karahasan, nanatiling malamig ang mga mata. Si Ramon, nag-aalinlangan, bahagi ng kanyang isip ay nagtatanong kung hanggang saan siya handang lumaban para lamang makaluwag ng daan. Sa gitna ng putukan at sigawan, wala nang ligtas na lugar para kay Don Gustavo. Puno ng lihim at kasalanan ng nakaraan, wala na siyang matatakasan. Ngunit dumating si Santino. Itinaya ang buhay. Hinila niya si Don Gustavo sa makipot na eskinita, palayo sa mga aninong humahabol. Hingal na hingal, kumapit si Don Gustavo sa balikat ni Santino. Ang kanyang tinig ay puno ng takot at pagsisisi. Nakiusap siya. Huwag kailanman pabayaan ang kanyang apo na si Eric. Dapat siyang protektahan higit sa lahat. Sa mga salitang iyon, nabunyag ang bihirang kahinaan ni Don Gustavo. Isang ama at lolo na desperadong itama ang mga pagkakamali ng nakaraan. Hindi na makausad ang mga sasakyan, sapagkat patuloy na bumubuo ng harang ang mga nagpoprotesta. Isa-isa silang bumaba at tumakbo, pilit na tumatakas sa putukan at galit ng tao. Sa kaguluhan, nagkawatak-watak ang grupo, at lalo pang nalagay sa panganib si Santino habang tumatakas. Kasama niya si Erica, pilit na nagpakatatag sa kabila ng takot. Si Jackie, nanginginig ang mga kamay, ngunit determinado pa ring lumaban. At si Miguelito, matalim ang mga mata, handang ipagtanggol ang sinuman. Hindi umurong ang kanilang mga kasama. Bawat isa ay may sariling dahilan upang manatili, sariling dahilan upang hindi sumuko. Sa kanilang harapan ay sina Tanggol at Ramon, mga mandirigmang handang tapusin ang laban. Bawat putok ng baril ay may dalang emosyon, galit, takot, at mga tanong na walang kasagutan. Sa gitna ng sagupaan, nagtagpo ang mga mata ni na Santino at Tanggol. Isang sandali ng katahimikan, mabigat sa alaala ng nakaraan at sa mga pasyang nagdala sa kanila rito. Alam ni Santino na hindi lamang ito laban ng lakas, kundi laban ng prinsipyo at konsensya. Sa gitna ng putukan, nagpasya sina Tanggol at Ramon na maghiwalay at palibutan ang kanilang mga kaaway. Lalong tumindi ang tensyon sa bawat hakbang ni na Santino, Erica, Jackie, at Miguelito habang tumatakas. Sa magkakahiwalay na landas, hinarap nila ang kani-kanilang takot at panloob na tunggalian. Lalong dumilim ang gabi sa Quiapo at sa bawat segundo'y naging malinaw. Walang makakaalis ng walang sugat, pisikal man o emosyonal. Ang tanong, sino ang mabubuhay kapag tumigil na ang putukan? At anong mga nakatagong katotohanan ang mabubunyag sa kaguluhan? Mula sa sandaling iyon,
Nagsimula ang sunod-sunod na habulan, isang mahabang gabi ng paghihiganti at pagbubunyag ng mga kasalanan ng nakaraan. Tumakbo sina Miguelito at Gustavo, hindi lamang mula sa mga humahabol, kundi mula sa konsensyang hindi sila tinatantanan. Si Ramon Montenegro ay hindi nag-alinlangan. Taon niyang pinasa ng galit at puot, hustisyang ipinagkait kay Don Julio, na para sa kanya'y simbolo ng dangal at lakas. Sa wakas, sa isang madilim at maalikabok na lugar, nakorner ni Ramon si Don Gustavo. Hindi na kailangan ng paliwanag. Ang mga mata ni Ramon ay puno ng sakit, puno ng alaala ng mga sigaw na hindi narinig, nang piliin ni Don Gustavo ang katahimikan sa likod ng kapangyarihan at winasak ang napakaraming buhay. Sa bawat hakbang palapit kay Don Gustavo, bumilis ang tibok ng puso ni Ramon, puno ng galit, pagnanais ng hustisya, at bigat ng sugat na matagal nang kinimkim. Nang dumating ang huling sandali, hindi nag-alinlangan si Ramon Montenegro. Tinapos niya ang lahat ng kapangyarihan ni Don Gustavo, hindi lamang dahil sa galit, kundi dahil naniniwala siyang iyon lamang ang paraan upang maibalik ang hustisyang matagal nang ipinagkait kay Don Julio. Nang bumagsak si Don Gustavo sa lupa, bumigat ang hangin na para bang kinilala mismo ng mundo ang masakit ngunit kailangang katotohanan. Mabilis kumalat ang balita, wala na si Don Julio. Kumalat ang mensahe na parang apoy. Tahimik na nagmasid sina Tindeng at ang kanilang mga kasama. Bawat isa'y naghayag ng dalamhati sa sariling paraan. Si Tindeng, na saksi sa paulit-ulit na kawalang katarungan at kasalanan, ay mariing nagsabi, "Ito'y karma." Unti-unting kinokolekta ng tadhana ang utang ng mga naghasik ng pagdurusa. Bumabalik ang nakaraan at walang sino man ang tunay na makakatakas. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, mas nakakatakot na eksena ang naganap. Naroon si Erica, hindi alam na papalapit siya sa panganib. Mula sa kotse, lumabas si Rocky Boy. Takot at determinasyon ang nakatago sa likod ng kanyang tapang. Ibinigay ni Tanggol ang isang sandata sa kanyang kamay. Hindi lamang sandata, kundi simbolo na hindi na maibabalik. Para kay Rocky Boy, iyon ang sandali ng pagpili. Mananatili ba siyang biktima o makikibahagi sa karahasang matagal na niyang kinamuhian? Sa isang iglap, nagpaputok si Rocky Boy kay Erica. Ang mga putok ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Bawat balay tumatama sa hinaharap. Sinamantala niya ang kaguluhan, sunod-sunod na nagpaputok kay Erica habang abala si Santino sa ibang kalaban. Hindi niya naunawaan na ang tunay na panganib ay nagmumula sa direksyong hindi niya inaasahan. Nang bumagsak si Erica sa lupa, saka lamang naintindihan ni Santino ang nangyari. Sa kanyang harapan, tila gumuho ang mundo. Dali-dali niyang niyakap ang babaeng kanyang minahal, ang babaeng kasama niyang nangarap ng buo at payapang pamilya. Sa nanginginig na tinig, nagpaalam si Erica. Bumulong siya na hindi na muling magiging buo ang kanilang pamilya. Sa gabing iyon, tuluyang gumuho si Santino. Paulit-ulit niyang nakiusap kay Erica. Lumaban, kumapit sa buhay, alang-alang sa kanilang anak. Ngunit sa bawat segundo, lalong humina ang hininga ni Erica at sa kanyang mga mata ay lumitaw ang pagtanggap sa kapalarang hindi niya pinili. Nang tuluyang tumahimik si Erica, sumabog si Santino na parang sugatang hayop, baliw sa sakit. Ang kanyang mga luha ay naging apoy ng galit. Dinampot niya ang baril mula sa isa sa mga gerero. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi sa walang hanggang puot. Nagtagpo ang mga mata nila ni Tanggol. Dalawang magkaibang mundo, parehong winasak ng sistemang puno ng karahasan at paghihiganti. Samantala, nakahandusay sa malamig na lupa ang katawan ni Don Gustavo habang kumakalat ang usok ng pulbura. Si Ramon ay nakatayo. Nanginginig ang mga kamay hindi sa takot, kundi sa taon ng galit at sakit. Nakapako ang kanyang mga mata sa bangkay ni Don Gustavo. Ang dating makapangyarihan, nakakatakot,
halos hindi matitinag. Ngayon, isa na lamang siyang bangkay, tinanggihan ng pagkakataong humingi ng kapatawaran, sapagkat si Ramon ay nagpasya na hindi siya kailanman patatawarin. Ngunit ang kamatayan ni Don Gustavo ay simula lamang ng mas madugo pang kabanata. Sa dilim, buhay pa si Miguelito, nagkukubli sa sariling anino, bawat hakbang ay puno ng takot at pagkakasala. Alam niyang, hindi pa rito matatapos, sapagkat hindi titigil si Tanggol hanggat hindi siya nahaharap at napaparusahan sa mga kasalanan laban sa pamilya. Sa isip ni Tanggol, paulit-ulit na bumabalik ang alaala ng kanilang gumuho ng tahanan, mga gabing puno ng luha at sigaw, at mga pangakong walang awang winasak ni Miguelito. Bawat hininga ni Tanggol ay panata. Hindi siya uurong. Kahit kapalit ay mas maraming dugo. Sa kanyang paghahabol, maraming inosente ang nadamay, maraming buhay ang nagkalamat. Ngunit nanatili siyang matatag, naniniwalang iyon lamang ang paraan upang wakasan ang sumpa sa kanilang pamilya. Samantala, muling nagliyab ang puso ni Santino nang malaman ang ginawa ni Rocky Boy kay Erica. Ang balitang iyon ay parang punyal na tumusok sa kanyang dibdib. Sa sakit at kawalan ng pag-asa, nagsimulang magbago ang kanyang pananaw. Naisip niya, hanggang saan ang hangganan ng pagiging magkapatid? At may puwang pa ba ang kapatawaran matapos ang lahat ng ito? Sa huli, dinala ng galit si Santino sa pasyang hindi na mababawi. Hinarap niya si Tanggol sa isang lugar na hindi kailanman nakakita ng kapayapaan. Walang salitang binitiwan. Tanging mga mata, puno ng galit, pagsisisi, at libu-libong tanong. Sabay nilang itinaas ang baril, nakatutok sa isa't isa. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas nakakatakot kaysa putukan. Sapagkat sa katahimikan na iyon, nakabaon ang alaala ng pagkabata, mga pangako ng pagkakapatiran, at ang posibilidad na tuluyang maglaho ang lahat. Sa malayo, tumatakbo si Miguelito, hindi alam kung hanggang kailan siya makakatakas. Ang kanyang pangalan ay umuukit sa isip ni Tanggol. Paalala kung bakit nauwi ang lahat sa ganitong trahedya. Hindi na lamang tanong kung sino ang mabubuhay o mamamatay, kundi kung mananatili pa ba ang konsensya at dangal. Nakabitin sa gitna ng labanan ang kinabukasan ni Santino at Tanggol. Magpaputok ba sila? Tuluyang sisirain ang ugnayan bilang magkapatid? O may maglalakas loob na ibaba ang sandata at piliin ang mas mahirap na landas ng pag-unawa at sakripisyo? Samantala, patuloy ang habulan kay Miguelito, isang pagtugis na maaaring magwakas sa hustisya o sa mas malalim na trahedya. Sa bawat hakbang, lalong tumitindi ang tensyon at bawat pasya ay may kapalit na hindi na mabubura. Lahat sila'y naglalakad patungo sa isang wakas na puno ng panganib, sakit at katotohanan, handa nang durugin ang natitirang piraso ng pag-asa. Dumating na sa wakas ang araw na matagal nang hinihintay ng bayan. Ang araw na luluhod ang pamilyang Guerrero sa bigat ng kanilang mga kasalanan. Hindi lamang si Don Gustavo, kundi pati sina Serica, Miguelito at Roberto, mga taong matagal nang lumangoy sa agos ng kapangyarihang itinayo sa dugo at luha ng mahihirap. Sama-sama, nagtagumpay sina Tanggol at ang kanyang mga kasama sa kanilang maingat ngunit mapanganib na pananambang laban sa mga Guerrero. Isang planong isinilang mula sa galit, hustisya at matagal na panata. Tapusin ang tiwaling pamumuno. Sa araw ding iyon, sinubukan ni Miguelito na dalhin si Erica sa ospital. Ngunit, kritikal na ang kalagayan ni Erica. Bawat hiningay halos mawala, bawat segundo'y laban sa kamatayan. Nanginginig ang mga kamay ni Miguelito sa manibela. Sa labas, umuugong ang sigaw ng bayan. Ang tensyon ng lungsod, pilit niyang binaliwala. Ngunit hindi nila inasahan na ang buong lungsod ay naglalagablab sa galit. Sa bawat kanto, may martsa, may sigawan. Nagngangalit ang tao,
sapagkat hayagang nabunyag ang mga kasalanan ng mga gerero. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw si Brando sa harap ng bayan sa pamamagitan ng isang video na mabilis kumalat. Nasa kanyang mga kamay ang matibay na ebidensya, hindi matitinag. Ipinakita niya kung paano ninakaw ng mga gerero ang milyon-milyong pondo sa laping nakalaan para sa bayan. Ginawang luho para sa sarili. Ipinakita niyang pati ang tulong para sa mahihirap ay walang awang kinupit. Nang makita ito ng tao, lalo pang nag-alab ang kanilang galit. Sapagkat hindi lamang pera ang ninakaw, kundi pati dangal at pag-asa. At sa sandaling iyon, nagkaisa ang bayan. Isang sigaw, dapat patalsikin ang pamilyang gerero sa kapangyarihan. Libo-libong tinig ang sabay-sabay na umalingaw-ngaw sa lansangan. May mga kahoy, may mga bato, anumang maaaring gawing sandata. Sa sandaling iyon, sinubukan ni Miguelito at Erica na makalusot sa tao. Ngunit hinarang sila ng mga nagpoprotesta. Napilitan silang bumaba at naroon si Tanggol, Ramon Montenegro, Rocky Boy at ang mga kakampi ni Tanggol. Bumigat ang hangin, tila tumigil ang oras sa bigat ng tensyon. Sa isang iglap, sumiklab ang matinding labanan. Sa kaguluhan, nadamay sina Santino at Erica. Samantala, sinubukan ni Don Gustavo na tumakas kasama ang ilang tauhan. Ngunit nakita siya ni Ramon Montenegro. Nagtagpo ang mga mata ni Tanggol at Ramon. Walang salita, tanging pag-unawa. Maghihiwalay sila. Si Tanggol ay haharap kay Miguelito, na matagal na niyang nakikitang simbolo ng pang-aapi. Si Ramon ay hahabol kay Don Gustavo, ang taong itinuturing niyang ugat ng pagkawasak ng kanyang pamilya. Bumalik sa isip ni Ramon ang alaala ng kanyang ama, si Don Julio. Walang awang pinaslang ng mga gerero. Bawat hakbang ay lalong nagpasiklab ng galit. Bawat hiningay panata. Buhay kapalit ng buhay. Akala ni Don Gustavo ay ligtas na siyang makakatakas. Ngunit biglang bumagsak ang kanyang dalawang tauhan sa putukan. Nanigas ang kanyang katawan sa takot. Dahan-dahan siyang lumingon at naroon si Ramon Montenegro. Baril sa kamay. Matigas ang mga mata sa galit. Lumapit si Ramon at mariing idineklara na kinitil ng mga gerero ang buhay ng kanyang ama. At ngayon, buhay ang kapalit. Walang awa. Halos nagmamakaawa si Don Gustavo. Barilin mo na ako, tapusin mo na ang aking paghihirap. Ngunit hindi tumigil si Ramon. Sunod-sunod siyang nagpaputok. Bumagsak ang katawan ni Don Gustavo sa dugo. Walang hininga. Walang kapangyarihan, wala ng takas. Sa ibang dako, hinarap ni Tanggol si Miguelito. Sa gitna ng putukan at kaguluhan, napatay si Miguelito. Sunod na bumagsak si Roberto, biktima ng labanan. Si Rica, na matagal ng bahagi ng madilim na gawain ng mga gerero, ay hindi rin nakaligtas. Isa-isa silang nawasak, nilamon ng sariling kasalanan. Sa huli, tanging sina Tanggol at Ramon Montenegro ang nanatiling nakatayo. Sugatan, pagod, ngunit alam nilang natupad nila ang laban na matagal nilang pinasan. Tumahimik ang lungsod, hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng nangyari. Ang matagal na hinihintay na hustisya ay sa wakas bumalik. At sa gitna ng dugo at luha, unti-unting sumibol ang tahimik na liwanag ng pag-asa, isang pangako ng bagong simula.